Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indokabusa ko po si Junal Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Lifestyle check sa nagkapira nga mga politiko. Inihilingon niyan ka na BIR. Philippine National Police Academy instructor na dinismiss sa sexual assault sa Cavite. Aga angkat nin baga sa pupunan ka na Pilipinas sa bulan kan Enero 2026. Pagpapapod kiko Bernardo ipapadagos kan ICI sa tao kan na kaso kan na ombudsman. Ayon sa porsyento nga voluntary anger survey kan SWS epekto kan sunod-sunod na mga kalamidad. Saldi ko dapat aramon kung totoo na igwaninuma sa saiyang buhay, sabi ni Congressman na Chanco. O siya nakabantay sa paparaning super typhoon. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan po sa pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Tugang luwat marahay na aga po sa Indokabusa ko po si Junal Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata, inutuntaan na barata sa kamugtakan kan na panahon mas lalong nagkukusog asin naging severe tropical storm ang pinagbabantayan na bagyong Pungwung mantang ini ang nakakapiktar sa northeast monsoon sa extreme northeastern Luzon. Basado man sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration of Pag-asa, nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility ang pinagbabantayan na bagyo. Nahiling ang lokasyon kaniya sa aabuton sa distansyang 1,525 kilometers sa sirangan na parte kan northeastern Mindanao.
may patos-patos na ininin na duros na nagaabot sa 95 kilometros asin iguananin pabor bugso nin duros na 115 kilometros kada oras. Nagiro ini sa north westward sa rikas na 10 kilometros kada oras o maluyaan sa iyang pagiro. Makakamati manin na mapananguron na may maraot asin kay bana na pagbagunas kan Uranda at lugar kan Batanes, Cagayan, ninhuliman kan northeast monsoon mantang an Metro Manila kay bana na an natatada pang parte kan nasyon makakamati nin mapananguron asin man may kay bana na pagbagunas kan Uran kapag nakalaog na sa para o Philippine Area of Responsibility and Bagyo aapudo na ini sa pangaran na uwan. Sa satuya pa nga mga pamayuka o sa satuya pa nga mga detalyes ngunyan ka na satuya nga mga barata kitang unyada sa lado nasyonal. Sa satuyang barata sa lado nasyonal, inagad ngunyan kan Akbayan Party List sa Office on the Ombudsman ang pagpapaluwas kan Statement of Assets and Liabilities ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, dating Ombudsman Samuel Martires asin nagkapirang mga Constitutional Commission official basado sa Akbayan President Rafaela David na inian sa rong pagpapailing kan gobyerno nin seryoso sinda sa pagpapailing kanda transparency asin man accountability. Dagdag pa kani napuon kan magtukaw si Martires asin itinago ansalin kan mga haralangkaw na mga opisyal kan gobyerno maga sampa ni na formal na kaso kapag ini nasa pakamot na kan ombudsman kan sa indang pinagaagad pig-ing kaminar kani an publiko nagibuhon an sa indang karapatan asin maghagad ninsalin kan mga opisyal kan gobyerno magigirumduman na luwas kan memorandum si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para mahilingkan publiko ang salin kan mga opisyal kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga mga barata sa lado nasyonal, pinag-anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. na pagbugtaka kana nasyon sa state of national calamity. Iyan kasunod kan grabing distroso kan bagyong Tino duman sa Central asin man Eastern Visayas asin pinaglalaoman na epekto kan panibago pang bagyo. Isinagibo kani ang deklarasyon na ginibo sa situational briefing kanda sa iyang miyembros kan gabinete sa Office of the Civil Defense Headquarters duman sa Camp Aguinaldo sa siyudad kan Quezon basado kay Presidente Bongbong Marcos na bilang rekomendasyon kan National Disaster Risk Reduction Management Council NDRRMC na magiging distroso ang papaabuto na bagyong Uwanda asin kinakaipuan na ideklaraan bilog na nasyon bilang nasa state of national calamity. Magigirumduman na nagwalat ang bagyong Tino ni 140 ana nagkagaradan asin 127 ang nawawara na nagbunga kan mahiwas na pagbaha sa lugar kan Central Visayas. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Personal na nagsagibunin inspection si Senador Rapi Tulfo and Metropolitan Manila Development Authority MMDA Communication and Command Center na iyo ang nagmumonitor kan panginot na bulos kan trapiko sa kaiwasan kan Metro Manila bilang chairman kan Senate Committee on Public Service. Asin na gusto kani na siguradon kan senador na digdi nagagana ang mga CCTV cameras, sharing man ang mga body-worn cameras kan mga duty traffic enforcers. Ipinagpailing man ninda MMDA Chairman Romaldo Artis asin na Swift Traffic Action Group Head Edison Nebriha
kung paano nagagana ang mga body worn camera kan mga traffic enforcers. Nahiling man kan senador na kinakaipuan na matawan nin hazard pay ang mga MMDE enforcers asin street sweepers na nag-i-expose sa polusyon sa kapalibutan. Napagaraman man and kadakol na mga enforcers asin street sweepers ay gabos sa mga sinasabing mga job order asin casual employees mas kinangani sinda nagtatrabaho na ni nagkaparang taon sa parte mismo kan MMDE. Ninuli kani isinusulong kan senador ang pag-emyenda kan hazard pay law na ibali ang mga MMDE traffic enforcer asin man street sweeper. Sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sinisirip na ngunyan kanda Bureau of Internal Revenue BIR ang nagkapira nga mga politiko na posibleng daitama nga nagbabayad kan sa indang mga buwis. Ini ang pinagkumpirmar kana sambit ng ahensya kan magsampa kan tax evasion case sa Department of Justice laban sa tulong sangkot sa maanumaliyang flood control project na sinda Henry Alcantara asin mada Bryce Hernandez sering mada si JP Mendoza. Sigun sa BIR Commissioner na si Romeo Lumaggi Jr., nagsagibo na sindakan sinasabing lifestyle check sa mga politiko kabali na ang mga senador basado naman sa ipinaga sa publiko nindang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth usal-in matapos na ilif kan Ombudsman ang restriction sa public access kay niya, partikular na nasisiripon kan opisina kan BIR kunda parehas ada income kan mga politiko sa indang mga pagsasariri asid mga gastos kuna nagbayad sinda nin tamang buwis. Sering mada sinabi kan na siya na parte ini kan mas maiwas na lakdang urog na may mga senador na isinasangkot sa mga anomalya sa flood control project o kickback. Sering man ang mga ipinagdadawit sa pagdangog sa laog kan Kongreso. Pinaglinaw man kan BIR na limitado lang ang sa indang investigasyon sa posibleng kaso kan tax evasion asin daisako pa ang mga aligasyon kan graft and corruption. Iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinagsugo na ngunyan kan National Police Commission o NAPOLCOM natanggalon sa trabaho ang salong police major na sarong instructor kan Philippine National Police Academy o PNPE sa silang Cavite matapos na mapatunayan na guilty sa grave misconduct in conduct and becoming of a police officer. Nag-ugat na sambit ng kaso sa reklamo kan sexual assault na isinampa kan sarong Cavite kan PNPE na inakusahan ang opisyal ni pagribay sa saiya na magsagibo kan pinagaapod na o pagpirit sa saiya na magsagibo kan pinagaapod na oral sex sa laog mismo kan quarters kan opisyal kan dapit sa 30 kan bulan kan Hulyo. Segunda sa investigasyon, nahiling kan mga nagresponding mga opisyal na talagang distress ang Cavite kan mag-abot sinda sa pinangyarihan kan insidente. Ang sindang mga sinumpaan na mga pahayag o salaysay ang nagsusuporta sa mga sahot laban sa police major. Sa desisyon kay niya, pinagdesisyonan kan NAPOLCOM asin sinabi na inabuso kan na opisyal an sa iyang autoridad bilang superior officer para makakuha kan pinagapod na sexual gratification na nagbibilog kan grave misconduct sa irarom kan Article 336 kan Revised Penal Code Acts of Lasciviousness. Sinabi kan komisyon na an sa iyang mga aksyon sarong grabe na pagbalga sa ethical sa
reglamento asin man opisina na nagdudulot kan kasusupgan kan PNPE asin man kan Philippine National Police o Napolcom. Tinawan doon kan opisyal kan Napolcom na ang pagpapatalsik sa nasambit ng opisyal kan pulisya ang nagpapatunay sa zero tolerance policy kan komisyon na imoralidad asin pag-abuso kan kapangyarihan sa laog kan serbisyo kan pulisya. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa Ladua National, ipinagpapadagos kunyad kanda Pilipinas ang pag-angkat kanda bagas sa Enero sa basunod na taon na may bagong tariff rate na ipapataw inangkat ni mga paroya asin bagas na dagos naman sa tahaw kan bulan kan Disyembre ngunya na taon. Sinabi kan Department of Agriculture kanda nakalis na aldaw kan Webes o kasudma. Ini matapos ipaluwas ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order number 102 na nagpapaiwas kan import ban sa regular milled asin na well-milled rice sagkod ng pizza 31 kanda bulan kan Disyembre 2025. Ang pagbawal ang inot na pinagsugo ni President Marcos kan Agosto asin pinagpunan na italaan sagkod ng Oktubre 30, 2025. Magigirumduman na ibinaba ni Marcos sa irarom kan Executive Order 62 kan Hunyo 2024 ang taripa sa bagas sa 15% sa gunang 2028 gikan sa 35%. Pinagatibay kan Economic Development Council na pinapamayuan ni kan Presidentiya asin man ang rekomendasyon kan Tariff and Related Matters Committee para mas luway-luway asin flexible ang pagpapakaray kanasambit ng taripa kan 5% asin man pagbabago sa international na presyo kan bagas na nagpapasairarom sa minimum rate na 15% asin maximum rate na 35% puon kanda Enero 1, 2026. Tinawan doon ni Secretary Chu Laurel kapag nadagos ang pag-angkat kan na nasambit ng bagas sa Enero sa masunod na taon. Iniyo ada subuot magiging onteng ka ang dalagan ka nasambit ng bagas. Nangangapudan man ada grupo kan industriya kan agrikultura o ang pinagaapod na Sinaga Parmada sa dagos na nga pagpapabalik kan 35% rice import tariff rate. Ninulikan presenting 15% tariff rate ipinagpapabisto lang bilang temporaryong emergency measure sa panahon na ang pangkinabana presyo kan bagas naglangkaw asin digdi haros uminabot sa $680 kada metriko tonelada. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang nagbabagang mga barata sa BBS-FM Naga, idadagos kan Independent Commission for Infrastructure ICI ang pagpapaapod kay dating Ako Bicol Congressman Elizalde asin man dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo mas kinangani sinda ang pinagpangaranan sa mga respondent sa mga referral kan kaso kan commission sa Office on the Ombudsman sa tauman kan pag-iimbestigar sa mga maanomalya sa flood control project asin sa baha sharing man kickback sa sarong press conference pinagpayag kasudma. Sinabi ni ICI Chair Andres Reyes na ansay ng inot na apat na referral sa ombudsman suway sa ginatus asin iba pang mga kaso na padagos nindang pinag-iimbestigaran. Siko kabali sa mga respondent sa inot sa ikaduwang referral kan ICI na isinumiti sa ombudsman kan September 29 sagkod ng Oktubre 29. Mantang kaibanan man si Bernardo sa mga respondent na nakalista sa ikatulo asin ikaapat na referral kan ICI sa ombudsman kan Nobyembre 4 sagkod ng Nobyembre 6. Sinabi kan chairman kan ICI na anda komisyon na nagpaluwas na ninduang subpena Kiku
asin na ikadua ang nangangaipukan sa iyang pag-atubang sa sarong pagdangog sa maabot na pitsa 11 kan bulan kan Nobyembre sagkod ng Nobyembre 12. Dagdag pa kani ipinapod na si Bernardo para abot asin na magpartisipar sa ginigibong investigasyon kan ICI sa petsa 12 kan bulan kan Nobyembre. Nakatalaan na idagos kan komisyon ang pagdangog kani sa flood control anomalies probe sa maabot na pitsa 11 kan Nobyembre sagkod ng pitsa 12. Iba pa nga nagbabagang mga barata pagitangunyanda sa Lado Nasyonal sa BBS-FM Naga. Ipinagapagirumdum palasyo kan Malacañang sa publiko ang sudod-sudod na mga kalabidad na namatian kan mga namamanwaan. Iyo ang dahilan o rason para man maapiktaran ang padagos na pagtatrabaho kan mga yaon sa lado kan gobyerno orog na kan Department of Social Welfare and Development DSWD para man maipababa ang pinag-aapod na hunger rate sa bilog na nasyon. Apwer kaya na sabi ni Presidential Commission on Office Undersecretary asin Palace Press Officer Claire Castro sa sarong press briefing duman sa Malacañang sa survey kan Social Weather Station SWS na pinagpaliwas kan aldaw kan Miyerkules Nobyembre 5, 2025 na mas dakul na mga pamilyang mga Pilipino ang nakamati kan gutom sa ikatulong quarter kan 2025. Sa tahaw kan bagay nini ang sorbi subuot iyo ang makakatabang man na maikukumpara asin na maibabanga sa mga datos na nakukuha mismo kan gobyerno. Digdi sinabi pa man sa resulta kan survey na 22% kan pamilya Pilipino ang nakakamati ni na voluntary hunger o ana pagkagutom asin mayo nin makakakan sa laog ni nagkaprang bisis sa nakalihis na tulong bulan. Mas halangkaw ini na 5.9% kumpara man sa 16.1% na nai-record kan bulan kan Hunyo 2025 nagserbing pagputol kan na pagbaba kan grado kan gutom na naobserbahan sa mga inot na bulan na taon. Naglangkaw ang bilang kan mga nakakamati kan gutom sa gabus na mga panginot na mga riyon na kung saan pinakalangkaw ang grado iyo ang Metro Manila na igwanin 20.7%. Sinundan kan balance sa Luzon na 23.8%, ang Mindanao 19.7%, asin ang Visayas 17.7%. Ang kadaklan sa mga yaon sa sektor kan gutom para man sa inot na tulong quarter kan 2025 o minabot sa 20.2%, mantang kapantay na nai-record kan 2024 asin ini ang buminaba nin 21.1% asin pinakalangkaw na nai-record kan 2020 sa kasagsagi kan COVID-19 pandemic. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Sinabi ngunyanda ni Nabuta City Lona District Representative o Congressman Tubi Chanco na dapat na imbestigaran adalan maray kan Philippine National Police o PNP asin man kan National Bureau of Investigation NBI ang pahayag kang kampo ni Saldico ang congressman kan Bicol o congressman kan ako Bicol na may mga traits o may mga umada sa buhay kan dating ako Bicol party list o congressman na si Saldico. Sinabi ni Chanco na kanakalis na Huwebes kasudma ninuli sa alibay niko na daisinda makakapuli o daisya makakapuli sa Pilipinas ninuli kan subuot peligro sa parte mismo kan sa iyang buhay. Dapat naputon man kun digdi ang National Security Agency PNP NBI NSA igwan nin treat talaga sa buhay kani kapag sinabing Mayo di Mayo asin dapat dakupon siku ngunyan na natatakot da ini na magbalik sa Pilipinas ninuli data
para sa iyang seguridad, daradakan uma sa iyang buhay na pwede da siya na badilon o gadanon kana mga sinasabing vigilante group. Degdi nagbutas ko bilang representante kan ako Bicol Party List sa presente na 20 Congress kan September 29 nagkapirang bulan ini na napabareta na naghali sa Pilipinas tanganing magpabulong para sa iyang helang da sa puso. Asin ngunyan, padagos-dagos nang nagtatago-tago sa mga autoridad na link anda sa iyang pangaran sa mga insertion kanda budget asin maging sa flood control project, corruption scandal o an kickback. Si Chanco ang naging pinakabukal sa mga nagpahayag na personal na digdiya simbaguniko ang mga aligasyon orog na sa mga nakalis na mga trabaho kani bilang chairman kan makapangyarihan na Committee on Appropriation. Pinagsayumahan niko ang anuman na sala na gibu sa mga nainot na mga pahayag an sa iyang presenteng kinakamugtakan day aram ninulitay ni sige antago sa gobyerno asin sa mga autoridad na nagahanap sa iya. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal padagos na nakabantay ngunyan ang Office of Civil Defense OCD sa papabuto na bagyo na sinasabing nasa State Weather Bureau na potential na maging sarong super typhoon sa pahayag mismo. Kani kasudma, sinabi ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro D. Cuatro na digdi mahiwas ang rain band kanda bagyo na pwedeng makaapektar sa bilog na Luzon asin na mapalubog sa mga lugar na madaling baon. Tinauan doon ni Alejandro na kinakaipuan padagos na subaybayan ang rain band tanganing matauanin patadid ang mga local government units na prone sa baha lalo na sa southern asin northing parte kan na Luzon. Sinabi kan na Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na anda bagyo ang may international na name na Pungwong anda aapodon na uwan sa ingkaso ini makalaog na sa Philippine Area of Responsibility sa presente anda padagos na naka-stationary ang Pungwong asin pinaglalauman na malaog sa par sa huring party kan aldaw kan Biyernes o at tiyan na banggi o kundaiman sa agang amay nin Sabado. Idinagdag na ang bagyo pwedeng magkusog asin potensyal na mag-abot sa kategorya kan super typhoon. Sinabi kan PAGASA na may naglangkaw na posibilidad na ang Pungwong ang pwedeng maglandfall duman sa parte mismo kan northern o kundaiman sa Central Luzon sa aldaw kan Lunes. Posible sa parte kan Ararani sa iyang peak intensity. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Inirekomenda kan Independent Commission for Infrastructure ICI ang pagsampa nin kaso sa parte mismo laban ki dating Department of Public Works and Highways Manuel Bunoan asin man iba pang mga opisyal ninhuliman kan irregularidad sa 95 million na flood control project duman sa Bukawi, Bulacan. Ang komisyon nagsumiti na kan ika-4 na report kani sa opisina kan ombudsman kan nagtalikod na aldaw kan Webes o kasudma. Basado sa report ang mga kasong kriminal, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, Articles 217, 171, as in 172 of the Revised Penal Code, malversation of public funds and falsification of public documents,
Section 65 kan Government Procurement Reform Act RA 9184 as in Presidential Decree 1759 ang dapat isampa laban sa mga minasunod na mga individual. Former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, Engineer Jaime R. Hernandez, Engineer Ernesto Sigalang, Engineer Giancarlo C. Rivera, Engineer John Michael E. Marcus, Engineer Claudine Magdalena Magsakay, Engineer Erika Justin P. Chico, Mr. Alan Payawal, mantang pinag-inkaminarkan Commission and Ombudsman na magsampa nin mga reklamo administratibo laban sa mga minasunod para man grabe ining subuot grabe nga salang pag-uugali, matinding kawaranin na katapatan na asin pag-uugali nga nakakadistroso sa pinakamaray na interes kan serbisyo. Yan si Manuel Bunuan, former USIC Roberto Bernardo, former USIC Maria Cabral, nakapalaman sa report na pariyo nga nahilingkan komisyon an audit asin man na ICI na ana proyekto anday kinakaipuan digdi daiman subuot maski kasuarin na naiimplementar sa tao kana grabing pagbayad kana kontratista nagluwas sa indang inspeksyon na mayo nin aktual na konstruksyon na nangyari sa mga report sa nasambit na mga site kan September an ICI ang nagsampa kan sa indang inot na sinasabing pagkakaadal asin man na pagtukdo na kung sa ida digdi na sinasabing base naman sa kasong isinampa laban sa 18 mga pampublikong mga opisyal kabali sa kabali digdi iyo mismo ang nagbutas na congressman na si Elizalde Saldico kana Ako Bicol Party List kasumpay kan mga nainot na mga irregularidad na sinasabi nga nakapalibot sa 289.5 million pesos na flood control project duman sa Nauhan Oriental Mindoro. Pagkatlipas ni sa rumbulan pinagrekomenda kan komisyon na magsampa ni na mga kaso kriminal asin administratibo laban kay Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, asin man Congressman Saldico na Ako Bicol Party List, asin na tulong iba pang mga individual na sinasangkot sa tinutubudan multo na mga proyekto sa pagkontrol kan baha. Ini kasumpay kan subuot kickback scheme basado man sa sinumpaan na affidavit na kung saan nagpapatutuo na ebidensya na itinao kan mga dating mga opisyal kan DPWH na sinda Alcantara Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza, kan Martisa an ICI nagsumiti na kan sendang ikatulong report na nagrekomenda sa ombudsman na sampaan nanin mga kaso kriminal asin administratibo laban sa mga nasambit na mga opisyal kan DPWH ninhuli man sa mga potensyal na irregularidad sa sarong 72 milyones pesos na flood control project duman sa Plaridel sa probinsya kan Bulacan. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal sa international asin sa kinabanin karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nakaulay na ni Congressman Migs Villapuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur, ana opisyal kan na Danis Firm na
Copenhagen Infrastructure Partners IP na mapatindugkan ka inut-inuting offshore wind farm project sa laod mismo kan na probinsya kan Camarines Sur ni naabuton sa kantidad na 3 bilyones dolyares na proyektong ini ana pinakadakulang tabang sa lado kan energy security sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini an mataunin kadagdagan na mga trabaho kaya digdi ana grupo ninda Gobernadora Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte, asin mana ni Congressman Migs Villapuerte ana opisyal kana provincial government padagos na nag-i-invest sa sustainable and renewable energy asin panagiing kaminara ang mga foreign investor para urupang ikakaangat kan kalidad kan pamumuhay kan probinsya ni na Camarines Sur na inut kaya na ipinagpahayag kan barangay kapitan kan Sabang duman sa Banwaan kan Calabanga Camarines Sur Pul Santos na padagos na pag-aadal ngunyan kan nasambit ng international company sa pagtugdok kan renewable energy o ana pinagapod na farm wind o offshore farm wind duman sa parte mismo kada San Miguel Bay, Kabalijan, ana lugar kada barangay kan Sabang sa Banwaan kan Calabanga Camarines Sur si Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte, asin man si Congressman Migs Villapuerte an padago sa pagsulong na makakuanin mga investor tangani man na magapatindog kan mga offshore wind farm digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur bilang party kan pagtulod kan sinasabing sustainable and renewable energy digdi sa laog kan probinsya. Katunayan kayan asin pagpapatutuo kayan kan nakalis na aldaw nag-urulay ang Danish firm Kumpi o Copenhagen sa parte kan infrastructure project na katabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Congressman Migs Villapuerte. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Sa ibang detalles kan mga barata sa lado lokal, 30 sasinin shabu na kumpiskar sa sarong tulak nin droga sa siyudad kan Naga. Buyet Paderes sa detalye. Klaro na namang lalaki ang nalakupar mga autoridad sa Gilibong Drug Bypass Operation dyan sa Pisanto Street sa Sitio Bayanan sa Barangay Bagong Bayan Sur, Iglesia, Naga. Ang suspect ay si alias Marvin, 33 anyos, residente kan sinambit ng lugar. Ang operasyon ginibukan pinagsawang pursa kan CIO, CPDEO, mga na pinamamayan ni Police Colonel Alden Orqueta, NCPO sa supervision man ni Police Colonel Gilbert Pañas, asin kan PDEA Regional Office 5 na kumpiskar sa suspect ang 30 pilasong heat cell transpired plastic sachet na may local pinagtutubulang shabu asin ang ginamit na bypass money kantilal 500 pesos alas tuwing pagkabanggi ginibo ang kinabit ng operasyon. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Babang detalles kan mga barata sa lado lokal, personal na pinagbisita ni Gobernadora Elry Villapuerte asin man ni Congressman Luigi Villapuerte an barangay kan Udok duman sa parte mismo kan Banwaan kan Libanan Camarines Sur. Initanganing kumustahon an mga residentes sa nasambit ng lugar asin kaibanan kayanda iyo ang pagatud ni na mga tabang arog kan pagkakanda sa pakikipagtabangan kaanda opisina ni Gobernadora Elry Villapuerte asin manda Congressman Luigi Villapuerte kaparte mismo kan opisina kan DPID o kan DSWD ginatus na mga kahon kan sinasabing family food packs
ana na ipanao sa mga residentes dumanda na dakulang kaginhawahan asin tabang para sa sainda ulit tapirang aldaw maninda na makukonsumo ang nasambit ng mga food pack na dara ninda Gobernador Elray Villapuerte asin man ni Congressman Luigi Villapuerte. Ipinagpahayag na sangunyad nagpapadagos-dagos ang pagbibisita asin pagtaunin tabang kan magamang Villapuerte sa lado kan lokal na gobyerno kan banwaan kan libanan sa paagi ni Nelson Marfil mayo manining nagiginibo asin mayo ni naitataong tabang sa parte mismo kan nasambit na mga residentes kan barangay kan Udok dyan sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur. May mga abiso asin nagluluwas na mga barata na digdi nagngangayo-ngayo ngunyan si Marfil na makalaog sa grupo ni Governor Elray Villapuerte tanganing digdi makuha niya ana suporta kani sa pagtaunin ayuda sa mga taga-banwaan kan Libmanan ninhuli tangunyan pigahapot na asin sinusudya na si Marfil kan sa iyang mga panuga na daiman nangyayari sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga kongresista kan Camarines Sur nangangapudan sa DOTR narikasan ada feasibility study para man sa PNR high-speed rail system. Kabali na dyan ang magtugang na Villapuerte. O yan, detalles Daryl Banyas. Liwat nga nangapudan ang mga kongresista gikan digdi sa Camarines Sur sa Department of Transportation narikasan ang feasibility study para sa mas marikas na railway system sa Manila to Bicol, vice versa. Ang PNR sa South Long Hall o ang mas libid bilang Bicol Express sa Lindongkan House Resolution number 18 sinda Camarines Sur Representative Migs asin Luigi Villafuerte kay basinda Congressman si Jose Anthony Horibata asin man Bicol sa Representative Terry Redon ang naghurot sa DOTR ng tulos na pag-aadal asin man pagpapadagos kan proyekto kung natapos na pigala uman kaya na maiinaan sapat na oras na sana gikan sa presenting 12 oras ang biyahe hali sa Metro Manila pasiring sa Albay o Sorsogon na pinakapuro kan Bicol Express. Ang moderno asin standard high-speed railway may laba na sobrang 500 kilometros ang maribay sa lumang linya kan tren na nagsusugpon sa Manila asin man Bicol. Sigon sa mga listador, ang proyekto ang maparikas sa transportasyon kan mga pasahero asin man kargamento asin maserbing pundasyon kan pag-uswag sa ekonomiya asin mas mahiwas na koneksyon sa mga probinsya sa South Luzon asin man Bicol Region. Pinahayag ni Congressman Mix Villafuerte na na-refer na ini sa komite asin tigahalat na sanaan pagdangog asin kumpiyansa ang kongresista na may papasar ini sa Kamara Baha asin man Senado orog nata igwana ining gosigna lali man sa presidente. Dinagdagpaan dakula ka ining may tatabang kan sinabitang proyekto sa mga namamanwaan orog na sa pagbiyahe kan mga produkto asin para sa araw daw na pagbuhay kan mga commuter. Sinabi man kan Philippine National Railway na posible man ang high-speed rail system sa Manila to Bicol line alagad may mga technical daang problema orog na sa mga aagihan kan mo din ng tren asin ngitig aayos na ngunyan. Bukas ang PNR sa posibilidad ng high-speed rail na maagi sa hararom na pag-aadan. Ang panibagong papudo na ini patunay kan padagos na kamautan kan mga lider sa Camarines Sur na maitulod ang makabagong transportasyon digdi sa Bicol bilang liabe sa pagrambong kan ekonomiya asin mas maginhawang biyahe para sa mga Bicolano. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Baleta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal da kulao na marayan pa sa salamat Ninda Arnolfo Malto asinman Maria Teresita Dailao sa party mismo kada gobyerno provinsyal kan Kamara de Sur orog na kay Governor Elre Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asinman kay Congressman Luigi Villafuerte, Sinda Arnolfo Malto asinman Maria Teresa Dailao parihong benepisyaryo kan libreng CT scan asin mammogram na tigihera sa laog mismo kan probinsya kan Kamara de Sur sa paagimanda kada Kamara de Sur Provincial Medical Center sa tabang kana programa dain na subuot sinda magastos pa ninda kulang kantidad asin na kumbinyente na nga maray an sa indang pagpapakonsulta kun salado kaya kanda pribado nga sektor degdi sinda mapa-examine o mapa-laboratorio maabil ka na CT scan asin man mammogram kinakaipuan panindang maggastos ni 27,000 pesos sabi kana sambit ng duwang persona dipisil ni sa party ninda ninulit tika pusindang maray o tius asid maray na sanangani ta igwada kana kapuerte na talagang dakulang tabang sa mga kinapobrihan digdi sa laog kana probinsya kana Kamara de Sur na padagos na nagatod nin libreng serbisyo sigun paman ki Arnolfo Malto asinman ki Maria Teresa Dailao. Kaya labi-labi man an sa indang pasasalamat dakula o na maray an pasasalamat ninda Teresa asinman kada persona ni Arnolfo kay Gobernador Elre Villafuerte kan na probinsya nin Kamara de Sur asinman kay Congressman Mix Villafuerte pati naman kay Congressman Luigi Villafuerte sinda nagkapersa na sa ribo-ribo ng natabangan asin nakabil kada libreng mga serbisyo sa laboratorio na ipinagihiras bilang dakulang programa ninda Gobernador Elre Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asinman ni Congressman Luigi Villafuerte. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sarong lalaki ana naatubang ning kasong pagbinta kan ipinagpapangalad na druga. Yan kasumpay man kada pinagpakusog na kampanya sa illegal drug asin matrayumpo nga bypass operation kan Municipal Drug Enforcement Unit kada banwaan kan tinambaka Kamara de Sur sa paagimada ni Police Major Arman Rubio ana OIC kay banana ang Philippine Drug Enforcement Agency asin Provincial Intelligence Unit PIU pati naman kan 2nd Kamara de Sur Police Mobile Force Company. Iyan bandang alas 4:13 pagkahapon kan sudma duman sa Suna 1 sa barangay kan Rocky o San Rocky tinambak Kamara de Sur. Binisto ana nadakop na si alias Rap 47 anyos sa Mayagum sarong drug surrendery asin nakaistar sa barangay kan San Rocky sa banwaan kan tinambak Kamara de Sur. Si Rap dinakop matapos magpabakal nin sarong Hetzel transparent plastic sachet sa kantidad na 500 pesos sa sarong pulis na napanggap na push your buyer sa pagsasagibo kan body search sa suspect na kumpiskar sa iya ang tudong pidasong Hetzel transparent plastic sachet sarong pidasong 500 pesos asin na non-drug evidence ang pag-inventaryo asin na pagmarka kan mga ebidensya isinagibo mismo sa lugar kung sa'y nangyari anasambit ng operasyon pinagsaksiyan niyan kan mga mandatory witness na kung sa'in digdi na i-record man sa alternative recording device kan mga autoridad sa presente nakakulong ang suspect duman sa Tinambaka Police Station na atubang ni na kasong pagbalga sa Republic Act 9165 ang pinag-aapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagalinaw ni Graymel Nas ang tagapagtaramkan Office of Civil Defense Bicol na mayo nin opisyal na announcement ang pag-asa manungugman sa mayo nin na laog ngunya na aldaw sa mga pampubliko asin man pribadong eskwelahan ngunya na aldaw ninuli man kan pinaglalauman na paglaog kan tropical storm Pungwong o anaapudon na uwan. Iyan na paglaog sa parte kan Philippine Area of Responsibility sigun kinas bako an pag-asa an maanunsyo kan na mayo nin laog sa klase kundi an Malacañang asin man an DILG Local Government Unit LGU DepEd asin man an CHIDSANA an may kapasidad an may rason tangani man na iyo an magdeklara na mayo nin klase kana mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa inman na lugar, banwaan, probinsya asin syudades. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Padagos ngunyad ang Task Force Bayanihan na inilalansar ka na NTC Bicol bilang preparasyon man sa bagyong uwan bilang paganda akan mga posibleng epekto sa nagraraning tropical cyclone na TC-Uwan. Ipinaglansar ngunyan kan National Telecommunication NTC sa Interong Bicol Region and Task Force Bayanihan sa sarong memorandum na pinagpaluwas ni Abogado Juan B. Bilanghil OIC kan NTC Regional Office No. 5 sinugo ang gabus na mga chapter president, governors kan all amateur radio groups asin all civic radio groups sa Intirong Bicol Region na maging aktibo asin handa para man sa public assistance operation. Basado kay Abogado Bilanghil ang inisyatiba igwaning katuyuhan na siguraduhon na may handang komunikasyon ang Rion Bicol asin mga apektadong mga local government units LGU asin man Disaster Risk Reduction Management Council DRRMC sa Intirong Bicol antis asin habang siring man pagkatapos na magtama ang bagyo. Inagad kan NTC sa Intirong Bicol Region sa mga radio operator na magsumiti kan sa indang mga detalye sa NTC para sa mas marikas na koordinasyon. Para sa tuyang barata ngunyanda, barata kita ngunyanda sa kinaban o barata kita ngunyanda sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata sa luwas kana nasyon, si Mexican President nagapayag na dagos niyang sasampaan ni na kaso ana lalaki na nagporbar na mag-aduk sa saya. Desidido si Mexican President Claudia Sheinbaum na sampaan ni magkakanigong kaso ang lalaki na nang hapihap sa iya sinagporbar na manghadok. Nangyari ini habang nagtataram ang presidente sa National Palace duman sa Mexico City. Sarong lalaki ang nagrani sa likod kani asin digdipig hapihap anasambit ng presidenteng magayon asin pinagporbaran panghadukan ini sa iyang liog. Ibinugtakpaan sa iyang kamot sa parte mismo kanda hawak kanda presidente kanda Mexico asin digdipig hapia pa marikas na itinuldan kan mga security kan presidente ang lalaki asin digdi sa inda ini tulos na pinagadakup. Sinabi mismo ni Mexican President na kung daisya asin day niya sasampaanin kaso ang suspect
paano na lang da ang mga ordinaryong mga kababaihan na basta na lang binabastos. Gusto kani na maging example sa mga kababaihan na dapat sinda ipinagre-respeto. Sa iba pang barata ngunyanda, barata kita ngunyanda sa kinabanda ninda Karawat. Sa kinabanin Karawat, natupok nin kalayo hanharong niya Miami coach, head coach, basketball head coach Eric Spoelstra and American Filipino-American coach sigun ki Miami Daddy Fire Rescue pinagpurbaran nindang isarbar ana harung alagad dakula na subot an kalayo kan sinda makapagresponde alas 4:30 pagkaaga kasudma kan maresibininda an apod mapadapit man sa kasulo asin nagrespondi man tulos an mga bombero nganing digdi punduhon ana kalayo alagad dakula na subot ini mayo nin ano man na pabareta na nalugadan sa insidente padagos ang gidigibong investigasyon kanasambit na mga autoridad mayo man sa sayang arong ang Filipino-American coach kan mangyari ang nasambit ng kasulo na nagdarakan pagkakatupok kani. Yan mga tugang ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa engineering department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis ako po ang sindong para barata si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantapay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:05 BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugad sa satuyang mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Philippine Coast Guard sa parte mismo kan Bicol nakisumaro sa Fourth Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill na pinaggibukan na Sudma. 24 mga bangka itinaokan na Bipar Bicol sa mga parasira digdi sa laog na probinsya kan Camarines Sur. Pulis na sinasabing nagkapirang bulan na yaon sa ospital na nabagsakan kan kahoy an sa iyang pinaglulunadan na ban na pinawian na nin buhay kan Sudma. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, 10 mga arbus nagpasairarom sa saindang climate resilient agriculture sa parte kan probinsya kan Camarines Sur. Iba pang pamayukan na mga barata, San Miguel Bay offshore anda nakatalaan na magdara ni na mga patrabaho asin na mas baratong kuryente sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Libreng dialysis services na hinahatod ninda Gobernador El Villaporti nagtataon nin panibagong paglaom sa mga pasyente. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Detalyes kita kan sa tuyong mga bareta. Ako po si Junel Cuba. Libreng dialysis services kan Camarines Sur sa pagikan programa ni Governor El Villapuerte nagtataunin panibagong pag-asa sa mga pasyente matapos ang nagkapirang bulad na pagsakit sa helang sa batu. Nakahanap nin ginhawa si Cesar sarong dating simanda gikan duman sa parte mismo kan Tagkawayan sa probinsya kan Quezon sa tabang kan libreng dialysis services kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagiman ni Gobernador El Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin banda ni Congressman Migs Villapuerte. Basado ki Cesar na araman niya ana sa iyang hilang sa batu matapos na makamati nin matinding pagbabaga kan sa iyang lawas pagpuli kani gikan sa barko haros 3 milyones pesos ang ginastos sa iyang pagpapabulong duman sa Manila apwera ka na abuton sa sanggatus 1,000 pesos na sadiring gastos para manda sa bulong asin iba pang mga laboratory fees o bayad sa tabang kada Kapuerte Dialysis Center ninda Gobernador El Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin Congressman Migs Villapuerte na yao nakatindog dyan sa Banwan kan si Pukot Camarines Sur daina kinakaipuan pa na magbiyahe ni Cesar pasiring duman sa parte kan Manila para sa iyang pagpabulong. Sigun sa iya dakulang ginhawa o tabang na idulot sa pagkakaigwakan haraning libreng dialysis facility na nagtatao ninda kalidad na serbisyo sa mga pasyente arog niya. Anasambit ng pasilidad parte kan healthcare program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa irarom kan liderato ni Gobernador El Villapuerte katabang manda si Congressman Migs Villapuerte asin manda Congressman Luigi Villapuerte. Obheto kada sambit ng programa na mahihatud nin abot kaya asin man na abot nin palad na serbisyo medikal sa mga nangangaipo urog na sa may mga grabing minamating kahilangan. Ang Kapuerte Dialysis Center nagtataunin libreng serbisyo puon konsultasyon sagud ng sa mga panginot na mga pangangaipo kan pasyente mantang nagsasairarom sa dialysis. Bukas ini sa gabos na mga residente sa kan probinsya kan Camarines Sur pati naman mga pagtaraid na mga lugar na nangangaipo kan padagos na pagpapabulong. Mantang pinaglalauman na sa masudod man ang mga bulan makukumpleto naman ang kainut-inuting dialysis on wheels digdi sa parte mismo kan nasyon sarong inobasyon
kada gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte na magdadara nin libreng dialysis treatment direkta sa mga namamanwaan asin sa mga banwaan asin syudad asin komunidad tangani man na mapadali ang akses sa parte kan na burulungan para man sa mga pasyente. Patunay ini na padagos ang advokasya kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte na maisulong ang sarong marhay asin inklusibo asin na makataong serbisyo sa partikan salud para sa gabus na nag-i-star sa probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal nagpasairarom ang 10 mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization ARBUS sa pag-training asin pagkanood na digdi sa lado man kan climate resilience agriculture na pinagsagibo sa pagtatarabangan kan Department of Agrarian Reform DAR Camarines Sur 2 asin Central Bicol State University of Agriculture o CBCUE digdi basado man sa DER Camarines Sur 2 anasambit ng pagkakaigwa nin pag-aadal o training sarong lakdang tangani mas pang mapakusog ada mga parauma asin matabangan an mga ini na maging tagapagdara kan sustainable growth sa saindang komunidad sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur apuera kan pagpapakusog sa mga parauma bilang may kadsadiri kan daga sa paagiman kan mga aktibidad tinatabangan kan mga ini na magkaigwan ninda pagkanood sa mga makabagong paagi asin teknolohiya sa lado kan agrikultura na makapag-ambag asin na makapagabugtak nin pagpapaasenso sa saindang mga kabuhayan kabali digdi ana pagkakaigwa nin pag-adal o training nin mga programa sa parte ka na Program Beneficiaries Development Division PBDD kan Departamento kan Agrarian Reform tangani man na mas pang mapakaray ada sa indang mga pagkanood pag-abuta sa pagdul nin tamang suporta sa mga parauma o beto kana sambit ng training na mas pang mapakusog ang importansya kan climate resilient practices sa pagpapaasenso kan produksyon kan agrikultura asin man makapagatud nin mga solusyon asin mas pang mapakusog, mapadakula, maparambong ang sektor kan agrikultura sa laog kan na probinsya nin Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kitangunyan sa lado lokal 62 anyos na lalaki na adukaya na mayo na ninbuhay sa sarong-harong sa laog kan siyudad Canaga. Buyet padere sa detalye. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal 24 nga mga bangka ang pinamudbud kan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR digdi sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur para man sa mga parasina iyan bunga naman kan mandato kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol na ang opisina regional yaon dyan sa Banasi sa Banuan kan Bula Camarines Sur iyan tangani man napakusugon ang kabuhayan kan mga parasira sigurado na bastante ang supply kan sira sa bilog na riyon Bicol nangurog na digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur matrayumpong na i-turnover kan BIPAR Bicol an maabot sa 24 mga bangka para man sa mga parasira kan Banwaan kan Balatan Camarines Sur Bula Camarines Sur sa isinagibong Balatan Peaceport kana nagtalikod na aldaw kan Martes katabang ka nasambit ng ahensya sa pagdul sa nasambit ng bangka sa mga parasira
iyo ang Philippine Disaster Resilience Foundation, PDRP, Caterpillar Foundation, GHD Foundation, asin PepsiCo, sering man ang Opisina Provincial kan Kamara de Sur sa paginginot ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte kan Rinconada, asin man ni Congressman Luigi Villafuerte. Basado sa BIPAR Bicol, maabot man sa 15 na mga 26 voter na bangka ang naresibi kanda grupo kana mga parasira sa kugit sa Banwaan kan Balatan Camarines Sur. Siyam na 15 voter na bangka ana naresibi kan kaurasan na Farmers Organization gikan dyan sa Banwaan kan Bula Camarines Sur. Obheto kan pagduhol kan mga bangka na matabangan na mapakusog, maiangat ang kabuhayan kan mga parasira sa parte mismo kan Bicol, partikular na sa probinsya nin Camarines Sur. Kasabay kan pagsaludo asin na suporta sa saindang dakulang ambag sa pagpapadakula, pagpaparambong kan produksyon kan sira asin ekonomiya sa intirong probinsya kan Camarines Sur asin man Bicol. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 62 anyos na lalaki na dukaya na mayo na ninbuhay ugadan sa sarong-harong degdi sa siyudad Canaga. Buyit padere sa detalye. Sarong 62 anyos na lalaki ang nahiling na mayo na yung buhay sa laukan sarong-harong sa barangay Kalawag, Igdisan, Naga, kasudmang pagkaaga. Base sa report kan Naga City Police Office, sarong residente ang nakadiscover sa alawas kan biktima na tulos man na ipinabot sa mga autoridad na tulos na nagresponde para magsagibon ng investigasyon as in forensic examination. Sa ngunyan, palagos pang investigasyon para maaraman ang rason kan kagadanan asin kung igwang foul play na nangyari. Dahil papaluwas ang detalis asin mabisto ang biktima sa kundi pa na abiso ang mga paryentes kani. Padagos man ang mga puda ng mga autoridad sa mga residentes na makipagtabangan asin magtaon ng impormasyon dapat sa sinambit ng kaso para sa BBS News. Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Papang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang pulis binawian na nin buhay, nagkapirang bulan matapos na mabagsakan nin kahoy ang pinaglulunadan kaning banda duman sa parte kan siyudad kan Legazpi. Binawian na nin buhay ang sarong pasayro na nagasapo ni na grabing lugad sa sayang lawas kanangyaring aksidente sa tinampo sa barangay kan Padang sa Legazpi City. Ang pulis na aksidente na mabagsakan kan sa iya mismong sa iyang pinaglulunadan na bahan kan sarong puunin kahoy kan Hulyo 28 ngunya na taon. Alagad ini ninhuli kan grabe na pagkakairido, nagtiner ini sa parte mismo ka na hospital sa agkod ng kasudma. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Domingo Tapil Jr., ang acting chief of police kan Legazpi City Police Station, alas 6:20 kana nagatalikod na banggiya Nobyembre 5, edi binawian na nina buhay ang sarong pulis Executive Master Sergeant na nakadestino sa Bakakay Municipal Police Station na residentes kan Santo Domingo naman sa Albay. Magigirumduman na kana pizza 28 kan bulan kan Hulyo na bagsakan kan Tabog 3 ana pampasayrong banda na hali sa parte kan Bakakay pasiring duman sa parte kan siyudad kan Legazpi. Lunad ang 17 mga pasayro naging kausa kada pagkakairido kan 8 digdi. Gikan sa bilang na ini, saro ang tulos na binawian ni na buhay sarong estudyante. Kabali sa mga nairido, iyo anda sarong pulis na si Executive Master Sergeant kanda Bakakay Municipal Police Station alagad kanda sudma ini an binawian man giraray nin buhay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, LGU Iriga nagresibin nin rescue boots para man sa disaster response.
Darrell Banyas sa detalye. Formal nang inako kan city government kan iriga ang duwang fiberglass reinforced plastic rescue boat na may kaibahan na makina asin kompletong accessories sa sarong turnover ceremony na pigibo dyan sa opisina regional kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Barangay Pabrika, Bula, Camarines Sur. Ang inisatibong ini na utob sa ayuda kan Philippine Disaster Resilience Foundation, Caterpillar Foundation, asin man kan GSB Foundation, asin man ang PepsiCo sa pagkipagtabangan kan BIFAR Bicol sa pamamayo ni Regional Director Ariel Pio Quinto. Personal na pig-ako kan local DRRM officer, asin man City Agriculturist RJ Ramirez, ang rescue boat na ini na tiglalauman mapakusog sa disaster response capabilities kan sinambit ng syudad. Ang mga bagong mga pansalbar na baroto, ini magiging importanteng parte kan operasyon kan syudad in Iriga sa oras kan emerhensya o na sa panahon kan pagbaha, pag-evacuar at relief distribution, siring man rescue mission. Nagpahayag din pasasalamat ang city government kanina sa sinambit ng mga nagdonar asin man sa BIFAR Bicol sa ayuda asin suporta para man sa seguridad kan mga Irigenyo. Dagdag na baleta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kita nga detalyes kunyan ka na mga barata pa kita ngunyada sa lado lokal. Sa San Miguel Bay Offshore Wind Project, madaradanin dakulang trabaho asin mas dakul na mga sinasabing supply nin kuryente alaga da barato sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Laumana na mas dakul pang mga oportunidad sa lado kan trabaho asin mas abot kayang babayadan sa kuryente para man sa mga residentes kan na probinsya kan Camarines Sur sa pagpapatindog kan San Miguel Bay Offshore Wind Power Project kan Kopin hanging infrastructure project o partner sa CIP asid Nexip Ratsa Energy kada pitsa 5 kan bulan kan Nobyembre kan liwat na magbisita sa probinsya kan Camarines Sur ang renewable energy investor sigun ki Ronnie Damagaard Philippine CEO asin CIP Ideal subuot ang San Miguel Bay para mada sa kainut-inuting offshore wind project sa intirong Pilipinas. Sinabi kaniya na bilib sinda digdi sa parte o nagtutubod sinda na digdi sa parte na San Miguel Bay makakakua asid na matitindugan ni maray na proyekto na nasambit ng offshore wind power. Iyan tanganing mag-generate ni na kadagdagan na kuryente asin na oras na magpuna na patrabaho asin na matapos ini ada madara ninda kulang oportunidad sa parte mismo kana mga kadakul na trabaho kabali na digdi ana pagkakaigwa nin mas barato nga serbisyo nin kuryente dagdag paninda Damgaard ana sa indang pagbalik sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur parte kan pagpapatibay kan sa indang partnership sa lokal na gobyerno kan Camarines Sur na pinapamayuhan ni Gobernador Elry Villafuerte. Asin ini sarong patunay na padagos nindang kumpiyansa sa potensyal kan na probinsya kan Camarines Sur bilang sentro kan renewable energy development kan Pilipinas. Sakop ka na sambit ng proyekto, iyo mismo ang banwaan kan Calabanga, tinambak asin man banwaan kan Siroma Camarines Sur na magkakaigwa nin kapasidad na 500 megawatts ang pinakadakula sa intirong Pilipinas sa dalagan kan utility scale offshore wind energy. Digdi sinisiguro ana kantidad na 90 billion pesos asin pinaglalauman na mataunin dakulang benepisyo sa lokal na ekonomiya.
basado kay Congressman Migs Villafuerte, mabunga ang proyekto nin ribo-ribong trabaho bako lang para sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, kundi pati naman sa mga pagtaraid ng mga probinsya. Apwara sa employment pinaglalauman na makakatabang ini sa pagpaba kan presyo nin kuryente asin sa mas malalauman na supply kan enerhiya sa intirong Bicol Region. Sinabi kan na mga kumpanya na ana proyekto ana matulod kan sinasabing sustainable asin malinig na enerhiya bilang kasimbagan sa naglalalang pangangaipo kan na nasyon mantang digdi pinagpapangatamaan an kapalibutan para man kay Gobernador Elry Villafuerte saro ining dakulang lakdang sa pagpapasulod kan hubetong gibuhon na Renewable Energy Capital of the Philippines an probinsya kan Camarines Sur na matauman nin pagbugtak nin mga benepisyo sa lado kan ekonomiya, trabaho asin man sa lado man kan turismo asin kapalibutan. Sa presente, padagos ang preparasyon para man sa nasambit ng proyekto, kabali na ang iba pang mga onshore asin offshore wind energy initiative na kung saan patunay na nagkukusog na kumpiyansa kan mga foreign investors sa potensyal kan probinsya kan Camarines Sur bilang iyo ang sentro kan renewable energy development sa parte kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sinabi ni Mayor Topia Asento kan Banwan kan Lupi Camarines Sur na pinagapuunan na niyang gibuhon an rehabilitation kan Lupi Public Market matapos na siya ang magtukaw sa bilang alkalde kan Banwan kan Lupi Camarines Sur. Ini huli man tadigdi nagtuturo na an atupa kana sa udan o market entero ng raraot kaya ini ang tulos na sa iyang tinawanin atensyon na magkaigwa nin renovation. Yan tanganing daiman da madanyaranda ang negosyo patin mga negosyante sa Banwaan kan Lupi Camarines Sur sa laog nin 30 taon na nagkaigwa nin o dai nagkaigwa nin paghiray kan public market sa poblasyon kan Lupi Camarines Sur sa tahaw kan dekada ng pinamayuhan niyan kan pamilya Matamorusa dai man lamang na asikaso na mapakaray asin man marehabilitar an saud dyan sa Banwaan kan Lupi Camarines Sur. Kuya si Mayor Tupi Asento kan Lupi. Yes po, Sir Benji. Ang major repair po kaya Dumangginibo, nag-renovate kita, rehab ka itong atot, process, ikaw, sisim, pinalitan ta po ng bakal, ito pong mga atot na long span, hollow drop, nag-repainting, palibot po ng mga may lubak o sementado, sinderimento ta, mga palibot po duman ng mga obstruction, pinaranggal ta, ginarab ito, kasi yung mga pribadong nasa-occupy duman, pinakiulayan ta na kay po anindang mabakit ang lugar. Opo. Para man po sa gabos niya ko ito. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Topia Jacinto kan Banwan kan Lupi Camarines Sur. An pagpapakaray kan natup kan merkado publiko sa Banwan kan Lupi Camarines Sur iyo an inot na lakdang kan renovation na pinagagibo sa sinambit ng saudan. Isusunod na an pagpagibo kan mga istol kakaigwa nin maliwanag na mga pagtakod nin ilaw asin mada iba pa salado man kana pagabugtak ni na mga negosyo sa parte mismo kana Banwaan kana Lupi. Sinabi ni Mayor Tupi Asento, ninulit ang Mayo na
walat na pundo o kwarta sa munisipyo kana nakalis na administrasyon kan siya magtukaw mismo sa pwesto bilang mayor kan Lupi. Kaya digdi sinagot na mo na niya personal sa paagi kana sa iyang sadiring kwarta ang gastos sa renovation kan atop kan merkado publiko dyan sa Banwaan kan Lupi. Uya si Mayor Topi Asiento kan Lupi. Nagagawin na ulit ako ng tabang. Siyempre po hindi sa LGU na pagtuka ko po kay 2025, maman po talaga nakalokar pa ng pondo po duman. Nagiginibuan ko pala po itong pagi na maipadagos maka-repair and naghahanap ako niya na last quarter na niyo kung may mga extra or pwede pa pong charge dyan. Baka duman po kita makakuha. Kung dahil man, hindi pong 2026 na paabuton, makalokitin po kita. Basta po, kooperasyon lang, lalo na po ang sangguniang bayan. Iyo po, na iyo. tugutan mo kita na deman niya ko yan, madelay, pagulangon, o sabi ta, maging ano pa, maging rason pa pagkabarang Pero kaya, Artikan mga pahayag ni Mayor Topi Asiento kan Lupi, Camarines Sur. Mientras tanto, ang seasonal vendors o street vendors na mayo nin permit sa laog kanaga asin opisina kan market superintendent kan naga anday na pinagtutugutan o bawal nang maglatag kan sindang mga paninda sa mga sidewalk kan syudad urog na kung mga ini mayo nin mga special na permit o mayo nin mga permiso ali mismo sa opisina ni Mona Florindo. Ada mga ini day pwedeng maglatag kana sa indang mga negosyo maski nga ni igwanin mga special occasion. Iyan tanganing da isubuota makaulang sa parte kad mga pedestrian na asin man sa bulos kan trapiko. Segun Kimon Florindo, Market Superintendent kan naga, igwana ni na grupo kan mga seasonal vendors na nakalista sa sindang opisina na iyusa na ang pwedeng tugutan na magtinda sa panahon na igwa ni na mga okasyon. Uya Simon Florindo ang Market Superintendent kan naga. Igwa po kita digdiming inaapo na seasonal vending ang nagkaperang grupo. Di naman kita nag-aakomoda pa itong mga dayo na matinda digding. Haluin ang panahon na panahon na Mayo na itong mga dayong hali dyan sa Bulacan, hali sa Divisoria na nagdadayo digdi. Dahil naman po nagkapira ng taon na dahil sila nagtitinda digdi. As hindi naman tinutugutan para man mataanan ng pagkakataon ining mga lokal tang negosyante na iyon naman na magkaigwa ng oportunidad para makapaghanap buhay po, makabawi-bawi sa mga nakaaging bulan na medyo kulangan sa indang benta. Paartikan mga pahayag ni Mr. Mon Florindo ang Market Superintendent kan Siyudad kan Naga. Ana mga dayuan ng mga negosyante na mayo ni na pwesto sa Naga o mga street vendors ada dain na subot tutugutan pa na makapagtinda sa sindang mga paninda orog na itong mga hali padabana sa mga ararayong lugar hali sa Metro Manila. Initanganing tauan man nin pagkakataon ana mga taga-naga na makapaglatag kan sa indang mga produktong lokal. Tanganing tauan ng pagkakataon na makabawi kan sa indang pagkakalugi sa mga negosyo darakan mga nakalis na mga taon. Igwanin ordinansa na aprobado ang sanggunihan na nagpapangalad o bawal ang mga dayong mga negosyante na magbugtag o maglatag kan sindang mga paninda sa mga lugar kan syudad asin sa merkado kung mayo sinda nin mga pwesto. Uya Simon Florindo. Actualmente po yan mga paraprutas na yan talagang medyo yun na sana ang mga tugang tang medyo kumbaga pandai pa nadidisiplin ang sign ng sadiri. Sa inot na inot, pinagbawal mi na po yung mga karitang yan dahil yan ang numero unong nakakaulang sa mga
urog na sa pedestrian ta Puera de los Ubos napisto pati duman sa mga kanto ay ang karita baga almost 1.5 by 2 meters yan. So kung kumusta ka kung binabalagbag din di sa may Prieto diyan sa may Abilia Short Street diyan sa may Plaza po ay pong sa may Garmas mayo na bantay sarado mi yan. Talaga. Artikel Pero mga ang problema payag kasi pa ni layaw Mr. natin. Mon Florindo, Market Superintendent Canaga kung sain an mga paraprutas sa laog kan siyudad Canaga, iyo na sa nasubuot ang day kayang disiplinahon ang sa indang mga sadiri. Saro ini sa kulog payungunyan, kanda lokal na gobyerno Canaga partikular na kanda opisina ni Mona Florindo, partikular na itong mga paratinda nin prutas na nagagamit sa nanin kariton kung saan ibinabalagbag na sana an sa indang mga kariton sa kanto kan mga tinampo na iyo ang nagkikrear nin grabing problema sa bulos kan trapiko. Ang atugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.